May nasipat naman mo na Okay guys, continue. dali-dali nitong kinuha ang kanyang dala. Subalit hindi pa malito nagtatagal ng isang minuto sa palad niya. Bigla nitong naramdaman ang pag-init ng bagay na hawak niya. Kaya imbis na usisain pa ito, napilitan itong bitawan ng partida. Pagpagsak nito sa lupa, agad naman niya yung kinuha sa balita rito ng, "Boy, may balita ka na ba sa mga demonyong pumatay sa nanay ko? Sana naman meron na, para hindi na ako may garapan pa." Nang marinig nito ang kanyang sinabi, tumangulan naman ito sa kanya habang ilalahad ang tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa sentro ng baryo. Dahil magpahanggan sa mga panahon, hawak-hawak pa nito ang lahat ng mga walang panglabigan upang makapagpipina ng mga taong sa dagdag pa nito, matagal na alas sa ito upang yun ay mapipila. Bukod kasi sa napakalakas ng pamilya, may mga impluensya din ito sa ibang lahi, kaya hindi nila ito basta-bastang mapapatay nang hindi naman sila. Pagkatapat pa nito na, mas mainam na panglaban ng mga pamilya ay ayaw na ng pagpa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 pagp
kung siya mismo ay nasasawi. Ngunit nang narinig ang gandang ang babala ng kanyang kaibigan, hindi siya nito natingnan. Upang subukan siyang tigilan sa kanyang binabalak. Kaso ba, nakarating na lamang sila sa set, hindi niya pa rin mapabago-bago ang isip ko. Pagtuntong ng gabi, habang tahimik ang paligid, dito nila nasilayan ang kanyang ina na tulagang naglalakad sa kaninang kalsada. Ibang ang nabubulok ng kasiyahan. Parang nagagamitan ito ng sabugan ng mga nila upang makapagpapagod na rin sila ng mga tao. Hindi naman nila hindi pa nagdalawang isip na siguro yung pagpugan ng kanilang mga kalaban. Ibig na pagpilang bato at sa kanilang sinalakay ang lugar hanggang sa sinitlag na rito ang matinding gulo. Ayon sa kanya, mag-isa lang niya itong pinasok dahil yung kasama niya naintindihan niya ang takot na nararamdaman niya. Kaya hanapanan niya ng butas ang pamamaraan ng kanilang pag-atake. Nang may isa katuparan na yun iganda, dito nila inalis ang mahitang namumutawi sa katawan ng nanay niya. Kaya kahit papaano bumalik na rin ang kakayahan niya sa pagdating. Pero magkailangan natin niya, hindi na natigil pa. At ang dalawa nitong mapaminsala nasa
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Saan ito ang klase? Taong 1970, Laridon, Bulacan. Sinilang sa bawang Laridon, mahirap ang tao nila na pero dahil sa kaso sa sarina ng kanyang mga ito, ganito sa mga mga ingad ng kanyang. Sinilang sa mga hindi dahil sa kanyang pag marami kong sila na wala kong tao, lalo na sa pero sa mga binatala sa siguro, at ang mga nagagawa ng hindi na may lang ng permito sa kanyang ama pinuli. Pero hindi ito nabibisto ng kanilang mga kabagawa dahil napakagaling nitong magpakita ng tao. At sa lahat ng nakilala niya, walang makakatalo ito. Halos 2 dekada rin ngayong pinagtiisan hanggang sa dumating ang sanda na nagdiskulat ng buloto para sa mga pagkahanang na hanggang tuto ito sa kanyang mga pagsak. Kaya nang dumating siya, pinuto nito ang lahat ng pilihan na pwede niyang matutunan. Hindi na rin siya nagtitigil na ng kapangyarihan sa kanilang dito, kaya nagkaroon na nawala sa kanyang pagkakas. Ganito nga, hindi ko na problema. Dito tayo ng kanyang mga kapatid, kahit marami ang kanilang pamahal sa pangit ng kapatid. Ang gawin ng sinusuri sa kanyang mga gamay kapatid, kaya ang nangyari sa kanya, hindi naman nililang. Nakakalusot na ang pangyayari, ang lahat ang mga sumayo sa sarili ng mga rin sa biyak ng mga tao, gawa ng polisi, wala namang sangkat at hindi na malang niya at kung ano ang kanyang naging desisyon sa buhay. Bagaman marami ang nagsasabi na hindi siya nagiging.
bagay. Hindi naging madali ang buhay niya roon pinuno. Gawa ng unang-una, siya lang mag-isa ang nagpanday ng sarili ng bahay. Metro-metro rin ang layo ng ilang ginamit at kapag sinatawag sa ang salita, sa ibang sa mga pinot ng salat ng sa mga pagkakas, kaya ang sanay pag-dito na wala ka talaga. Gawa ng sa hanggang sa at hindi nakakabangan ng insurance. Hindi nabuti ng mahanap ng katao. Ang program, nasa kabi ang katao, dahil ang ganyan ng pagkakasal ang magiging epekto nito sa atin. Kaya nakatagalin sa mga nagpasentong sila na nagpapalaman sa isang nanda kung saan sa at sa kanilang mga gulay na pinagpapakaabalahan at kapag panahon ng anihanas, agad niyang ibinababa ang mga buwid-buwid ng saging na kanyang nakukuha sa ito. Masarap ang mga ganoong uri ng saging. Kaya kapag binababa niya ito sa selyo, dali-dali itong nauubos. At sa ganoong panahon lang si Jose nakakalasa ng tila bang kakarampot na ginhawa sa buhay. Ayon sa kanya, kapagat niya noon ang kapalaran ng buhay niya, kaya hindi niya talaga sukat akalain na may mangyayaring milagro sa kanya. Habang abang siya sa pagbibenta ng desisyon, Tang, sa inyo na lang ho ito. Huwag niyo na rin hong bayaran. Sana ho, makaraos kayo sa kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon. Wika niya sa matanda. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, dinig ko na diyak. At sa halip na magdalawang isip na tanggapin ng sabi, dali-dali niya itong isinilid sa balo. Matapos lang, nagpasalamat ito at umalis. Si Jose naman nakatitig lang sa matanda habang papalayo na yun sa kanya. Subalit di pa man ito nawawala sa kanyang paningin. Laking gulat na lamang niya nang masipat na itong maglaho na parang budak. Anya, para itong sinakita ng amin na nawala yun sa kanya. Nagsisan siya nakapanilang, kaya ang ginawa niya sinasasama ang mga kanya dahil naging ilang ang naroroon. Sinagito na ito yung pagiging siya sa kanyang halag pala sa rin. Pagkatapos ng mga panilang, nawala sa kanyang isang buhay. Isip ko nito ang kakailan ko rin ang natin na isang pangalaman ng isa sa kaya ng narinig. Sabihin mo rin ba, alam niya sa kapanday niya. Wala rin siyang gana sa mga bagay-bagay. May pagkain ng kanyang apunan. Kaya nung nakasal ito ni Jose, diretso na siyang nahiga sa kanyang silid. Ilang minuto lang ang lumipas, mahimbing na siyang natutulog. Akala niya pinagawa sa mga ito, pero hindi ka naman nangalahati ang gabi. May istorbo na sila nagiging sa kawak ng mga tayo. Natinigil ang malakas sa iyo, ay maririnig sa sino sa kanila. Hindi nangyari sa inyo, pero yung sino parang sino ang nakikita sinasawal at ang kakaibang pakiramdam kung ito ay narinig niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Narinig niya sa hangin na pinapalabas siya ito. Wala siyang ideya kung ano makikita niya sa labas ng bahay, pero minabuti niyang sumunod.
At nang marating niya ang bakuran, nakita niya ang matandang binigyan niya ng buwi ng sabi. Ganun pa rin naman ang itsura nito. Pero yung kasuotan niya, gawa na sa puro ginto. Kaya na masikat nito, agad siyang binalot ng pagkamanghap. At minsan sa buong buhay, hindi pa siya nakakita ng gawa. Pagbali niya ng tingin sa kabila nitong iba, nakita niya ang matanda na nakaupo sa tabi nito habang nangangatake. Medyo may distansya rin sa kanya, pero dahil sa liwanag ng buwan, klarong-klaro sa kanya ang mukha nito. At habang siya pinagmamasdan ito, Tingnan natin. sa mukha nito ang tuwa at kagalakan. Bagkasin mo ang tubig, at sa puso nito makukuha mo ang iyong premyo. Huwag kang matakot. Walang mangyayaring masama sa'yo. Huwag ka nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, muli siyang nakasilip sa tubig. Ilang minuto niya rin ang pinag-isipan hanggang sa magkaroon na siya ng lakas ng loob na doon tumawid. At habang pinatahak niya ito, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang lamig nito. Para lang yung tubig sa bukal pinuna. Yun nga lang habang tumataga, mas lumalamig pa ito. Mabuti na lang, bago pa man siya manginig dahil sa bilang, narating na niya ang pinakagitna nitong bahagi. At mula sa lugar na yan, nakita niya ang maliit na rebulto ng birhen, kalong-kalong ang sasakyan. Kaya sa dito ang rebulto, kaya naman sa pagkita, halos hindi ko nakatanggawa sa ilang. Nangyayari, ang ilikot na ng matanda sa kanya. Kaya naman ang marinig din, ang talagang kaparabang wala na sa katasan. Abra-kadabra! Laking gulat na lamang nang mapagalit ko siya sa kanya. Isang panaginip lang pala ang naranasan. Pero pagramdam mo sa kanyang kalat, may napansin siyang parang silipin bagay na hawak-hawak na. At wala na sa lusidag. Pinukan niyo ito hanggang sa nakita na niya ang rebulto na nakuha niya sa kanya. Pinaghaling takot ang pagkamahat ng kanyang maramdaman niya dahil sa kanyang hindi niya ngayon tukunin ang panaginip sa kanya. Pero nang medyo kumalyara siya, hindi ko nang mag-inig ang rebulto na nakuha niya. Sa bawat paglakap nito ng kanyang tao, kapansin-pansin ang nakakapasong lamig na inilalabas nito. Noong unang medyo hindi pa siya sanay sa ganoong pagkaratura. Pero nung tumagalit, parang naging normal na lang din sa kanya. Sumakit ang sumunod ito. Wala nang nagbago. Dala ng pagmamalabas na nakausap ang matandang bibigay nito. Lumabas siya ng sentro para magpakasakali na magagawa niya yung nakita. Kasi na, kahit maglukmak siya rin doon, di mo nasibayan ang kahit ano naman lang na nakanda. Dumantang marami. Bigyan siyang makita ito at makaisip. Sinubukan na rin niyang tumawid sa mga kapatid nito, pero nakatinig siyang walang balita o pagkita. Dahil sa ganyan niya,
Mabuti na lamang yung bumalik magpatuloy sa kanyang pagkakita. Naisip ko, kapag gusto nitong magpakita sa kanya, kung saan na lamang ang susuntok mo parang sa likod. Ginawa, kasi wala ang nakakalimutan, wala pa rin ginawa. At ang santang nakuha na mula sa kasasalan, nananatiling misteryo para sa kanya. At parang hindi mawala, lagi nitong iiwan sa bahay niya ang nalagasa. Pero rin ito hindi ko alam sa kahit isa. Nakakatawid. Paliguradong pagpapalakan ito ng mga tao. Para hindi na mag-repair. Sa kaya nito. Akala na rin isa. Ilang ang problema ang kaharap niya. Pero ilang araw lang dumaan pagkatapos niya. Sinabi niya sa mga isa. Ayon sa mga nakausap ng tauhan ng tatay niya, kasalukuyan na nilang nagpihirap ang kanilang pamilya. Malaking porsyento na rin ng mga nangagawa nito ang umalis dahil sa kawalan ko ng kapasidad na makapagbigay ng kanilang story. Hindi magtapat pa ng mga ito na bagay lang yun sa kanya dahil masyadong kahamang pagdating sa kaya. Marahil kaya yung nagkagalit ay dahil sa kinagalitan ko ng mga tao hanggang sa mga individual na naglakas loob na tumawag sa kanya. Dagdag pa ng mga ito na sinusubukan na rin itong ibenta ang mga ari-arian niya pero walang bumibig dahil naniniwala ang mga kahawan ko sa negosyo na may sultana ang lahat ng buhay. Kaya yung iba na nagbabalak sa pag-ari ng tatay niya ay sana rin umaatas sa takot na baka sila naman ang malasong sa kanya. Okay. Nang narinig naman ito ang lasing, bigla siyang nawala sa kanyang mga inis. Mukhang perfect ha. Hanggang parang himasmasan siya nila sa nakakawang pagkakatuloy. Kaya kahit hindi na pinaganda ang nangyari sa kanilang dalawa, hindi nang pumunta para makumusta ito at magisita. Hindi nawanan at hindi malamang kung ano ang kanyang gagawin. Lakas loob siyang pumalik. So guys, Pagdating nibil na natin. Kung nakabend. ng mga kapatid, nakasalukuyan magmamando sa nakitira nilang pag sila'y namamaharap ko. Hindi sa nito So pinansin. guys, Hanggang good. sa nagawa niya na yung mali. Ano? Pakiramdam niya ang isa. Wala nang tayo. Good. Palapat. Tapos ay parang naghihiyalan ito sa isang isa. Palapat siya. Siyempre, wala na rin ang pagkina. Ayos talaga. Hayaan ang naging gano'n ang kanyang pagkikita nila. Pagpasok niya sa pagkikita, dito naman yung nadatnan ang nanay niya na halos namatay na sa kasama ng mga namawat rin ng katawan ko. Tapos parang ilang araw na rin hindi nakakatulog. Nanisipat na ang kalagayan nito. Galing-galing naman yung inalalay. Habang nalulog pa rin ko na. May konting diferensya. At ito yung papasan mo. Hindi na rin yung nagawa silang dito. Naging silang pagpasanin mo nito. Nung narinig na nangyari ko nito, sila isunin sa nito nakabala sa pagbabantay ang mga kapatid niya sa kanilang padre. Perfect. Wala na rin yung galang Hindi kumili na umuwi. dahil naghihiyayan sa mga naririnig nila sa mga kapitbahay. Shout out sa nanonood. Pagkasambit naman ito ng mga kakalang Ayan guys. dali-dali na yung tinulungan hanggang sa matapos ng I-welding ko siya ngayon. Kaya ako siya pinid kanina. Ito yung mga ano dito kasi may welding yan dyan. Pag hindi mo kasi pig clamp, magwa-warp yan. So hanggang dito na lang muna. Bukas, babalik ta rin ko yan. Pagpasok nilang dalawa sa sila.
Kakabit ko na yung ano, Ito mong umaga nakaraan. yung handle. Pinagana rin yung gusto. Tapos napansin